Turnovers ng Rockets, sinamantala ni Doncic. Kawhi-less Clippers, hindi pinagbigyan ng Spurs. At Warriors, hindi lang si Melton at Porzingis ang nag-step up. Agaw pansin din ang play ni Leons. 5 bantay hindi kinaya. Naitala ng LA Lakers ang isang pinaghirapang panalo laban sa Houston Rockets sa isang laban na may malaking implikasyon sa Western Conference. Sa kabila ng pagiging dehado sa field goal shooting at rebounds, umasa ang LA sa kanilang mga stars upang maipilit ang panalo. Pinangunahan ng dominanteng laro ni Luka Doncic at ng balansing ambag ni LeBron James. Sinamantala nila ang mga pagkakamali ng Houston at nakontrol ang mahahalagang yugto ng laro. Muling pinatunayan ni Doncic na siya ang naging pinakamahalagang player para sa Lakers. Nagtala siya ng 36 points mula sa 14 of 27 shooting kasama ang 6 na rebounds at 4 na assists habang patuloy na lumilikha ng opensa sa isolation. Kahit pa iba't ibang depensa ang itinapat sa kanya ng Houston, nanatili siyang may kontrol sa takbo ng laro. Ang kanyang kakayahang makapuntos ng episyente sa half-court situations ay tumulong upang mapanatiling matatag ang opensa ng team sa mga kritikal na sandali. Bagamat nakagawa siya ng 4 na turnovers, mas nanaig pa rin ang kanyang kabuuang ambag sa opensa, lalo na sa larong kapos ang puntos. Nanalo sila dahil sa napakahinang ball handling ng Houston. Nakakuha ang Lakers ng 24 turnovers mula sa kalaban, kumpara sa 12 lamang na kanilang ibinigay, na nagbigay sa kanila ng malaking bentahe sa possession. Nagresulta ito sa mga transition opportunities. Nagtala ang Lakers ng 14 steals at nilimitahan ang Houston sa 4 lamang na fast break points kaya't napigilan nila ang isa sa lakas ng Rockets. Malaki ang naging ambag ni Austin Reeves sa depensa na may 4 na steals habang ang iba pang players ay tumulong sa pagwasak ng daloy ng opensa ng Houston. Maaaring sabihing pinilit ng Lakers ang turnovers, ngunit malinaw na ang Rockets ay muling natalo dahil sa sarili nilang pagkakamali, isang pattern na nakita sa buong season. Sinamantala ito ng Lakers, kaya nararapat silang kilalanin sa kabila ng mas mataas na shooting efficiency na 48.1%. Nabigo ang Rockets dahil sa kanilang kawalan ng disiplina sa paghawak ng bola. Ang kanilang 24 turnovers ay paulit-ulit na pumigil sa kanilang momentum at nagbigay ng madaling puntos sa Lakers. Nahirapan si Kevin Durant sa ball security na may 7 turnovers, habang si Amen Thompson ay may 4 din. Ang mga pagkakamaling ito ang pumigil sa Houston na lubos na mapakinabangan ang kanilang mahusay na shooting. Sa isang larong limitado ang possessions, naging napakahalaga ng mga dagdag na pagkakataon para sa Lakers. Hindi rin naging maganda ang kanilang 3-point shooting na nasa 23.5% lamang, kung saan sina Doncic at Reeves ay nagtala ng pinagsamang 4-20. Sa halip, umasa ang Lakers sa pag-atake sa loob upang makakuha ng free throws na kanilang naipasok sa 18 of 22. Nakapuntos din sila sa paint at fast breaks na bumawi sa kanilang mahinang shots sa labas. Dagdag pa rito, ang mga napapanahong puntos mula sa mga players tulad ni Marcus Smart ay nagbigay ng sapat na espasyo upang manatiling maayos ang daloy ng kanilang opensa. Malaki ang lead ng Houston sa rebounds at second chance opportunities dahil sa 15 offensive rebounds na pinangunahan ni Thompson at Clint Capela. Ngunit nasayang ito dahil sa maraming turnovers at mahinang 3-point shooting, kaya kahit mahusay sa ibang aspeto, hindi pa rin sila nakakuha ng mas magandang resulta. Sa kabilang balita naman, nakuha ng San Antonio Spurs ang kanilang ika-50 panalo ng season laban sa Clippers sa Los Angeles. Kinontrol nila ang rebounding at nakakuha ng malaking ambag mula sa Area 51 at iba pa. Ito ang unang beses nilang umabot sa ganitong dami ng panalo mula pa noong 2016-2017 at mayroon pa silang 14 games na natitira. Nagsimula sila ng alanganin, parang tinamaan ng Venice Beach flu at na-miss ang kanilang unang 7 attempts habang nahuhuli ng 14 points sa loob ng wala pang 5 minuto. Unti-unting bumuti ang kanilang opensa bago matapos ang unang quarter dahil na rin sa pressure ni De'Aaron Fox sa rim at sipag ni Carter Bryant. Ngunit mabagal pa rin silang makabalik sa depensa at mabantayan ang 3-point line. Ang paggalaw ng bola ng Spurs at ang kanilang pagpupursiging makapasok sa lane ang mabilis na nagpalapit ng agwat sa ikalawang quarter. Isa pang salik ay ang paghina ng half-court offense ng Clippers at ang pagpigil sa kanila na makatakbo sa fast break. Papunta sa halftime, tila naging tambakan ng laro matapos malampasan ng Spurs ang Clippers ng 22 points sa quarter na iyon. Pagbalik nila,
Muli nilang inatake ang paint na parang walang preno na tila pandurog ng gusali. Dagdag pa rito, nagpasok si Devin Vassell ng 2-3 at umabot sa 24 points ang kanilang kalamangan. Ngunit nang maging kampante sila, sumunod ang paghabol ng Clippers lalo na nang lumabas si Castle. Sa fourth quarter, hindi na ganoon kalakas ang intimidation factor ng haba ni Victor Wembanyama dahil nakakapasok na sa loob ang Clippers at ramdam ang frustration sa Spurs. Kumapit sila sa lamang sa malaking bahagi ng quarter at kahit malapit na silang tuluyang makalayo, nag-shoot si Darius Garland ng 4-point play para manatiling dikit ang LA. Sa huling minuto, kinailangan ng San Antonio na umasa sa free throws at nag-deliver sina Vassell at Fox. Nakatulong din ang Clippers na natagalan sa pag-atake bago mag-foul at hindi mga tres ang kanilang mga attempts, isang bagay na pabor sa Spurs. Sa huling balita, natapos ng Golden State Warriors ang kanilang 5 sunod-sunod na pagkatalo sa pamamagitan ng panalo laban sa Washington Wizards. Pinangunahan ni Kristaps Porzingis at DeAnthony Melton na nagtala ng kabuuang 57 points. Ang kanilang mahusay na ugnayan sa laro ay nagbukas ng paano kung spekulasyon sa mga fans tungkol sa posibilidad na bumalik sila sa Warriors sa susunod na season. Magiging unrestricted free agent si Porzingis sa Hulyo, kumikita ng 30.7 million ngayong season, habang maaaring tanggihan ni Melton ang 3.5 million player option sa kanyang kontrata. Nagtala si Porzingis ng 30 points, 5 rebounds, 4 assists, 3 blocks at 2 steals sa loob ng 26 minutes ng paglalaro at nagpakita ng kasiyahan sa pakikipaglaro kay Melton na nagbigay ng senyales ng posibleng pagsasama sa hinaharap. Sa madaling sabi, ang mahusay na laro ng dalawa laban sa Wizards ay nagbigay ng pag-asa sa mga fans tungkol sa kanilang potensyal na papel sa hinaharap na lineup ng Warriors. Si Porzingis ay dahan-dahang bumabalik sa kanyang pinakamahusay na anyo matapos ang limitadong oras sa unang 4 niyang laro at nagpakita ng pag-angat sa kanyang performance sa pamamagitan ng 12 points sa 7 minuto laban sa Wizards. Ayon kay Coach Steve Kerr, unti-unti na siyang nakakaramdam ng kumpiyansa at ritmo sa laro. Si Melton naman, na may karanasan sa pagbabalik mula sa injury, ay mahusay na nagpakita ng laro. Nagtala ng career high na 27 points sa kabila ng kahirapan sa 3-point shooting. Ipinapakita ng kanyang konsistensiya na maaring maging mahusay na katuwang ni Stephen Curry sa backcourt kapag nakabalik na siya matapos ang March 24. Kasabay nito, sinusuri ng front office ng Warriors ang chemistry ni Curry, Melton at Porzingis, pati na rin ang mga aspetong pinansyal dahil parehong nais ng dalawang players na manatili sa team. Malalaman ang desisyon tungkol dito pagdating ng Hulyo. Sa laro na ito, agaw pansin din ang play ni Leons. Pinalibutan ng bantay, hindi napigilan. Thunder are in the building, and then we had the Madison Square Garden on Sunday to see the Knicks. I told you. Santos, the shot clock is expiring. Leon